Ito mga kababayan, may patutsada po, no? Si Senator Trillanes dito kay Bongo na di umano ay nagmamalinis. Well, totoo naman para sa akin, totoo naman yung sinasabi ni Senator Trillanes, di ba? Dahil alam naman natin na siya ang kauna-unahang naglabas ng baho ng pamilya ni Bongo, at ito nga ay inilathala niya doon sa mga nagdaang session, 'di ba? During inuusig nila si Digong, 'di ba? So eto mga kababayan, meron latest interview po si Senator Trillanes, at naku, gisang-gisa si Bongo rito. Ano kaya masasabi ni Bongo rito mga kababayan? Let's all watch this po, no? Si dating Senador Antonio Trillanes, at pag-uusapan nga niya natin yung naging press conference ni Senador Bongo. So mamaya si dating Senador Antonio Trillanes, hinga natin ng reaksyon doon nga sa naging press con ni Senador Bongo dyan sa Senado. Magandang hapon po, Senator. Hapon po sa inyo, kasamang Sandro at kasamang Willie at sa ating mga listeners. Senator, magandang hapon. Napanood niyo po ba yung naging press con ni Senador Bongo? Tsaka yung denial niya? Hindi po natin napanood, pero napadala po sa akin yung mga highlights ng press con niya. Yan po, makikita po, ito piniplayback natin yung bahagi. Isa nga dun sa mga sinabi niya kanina, inilihis yung issue, at nakiusap pa siya doon sa mga witness, hindi lang sa mga Diskaya, hindi lang dito sa mag-asawang Diskaya, kundi sa lahat ng witness na magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin talaga yung mastermind. Papunta na doon sa mastermind May ganon. Baka may dinaanan kaya hindi mo na natumbok yung ano. Ay, ano hong masasabi niyo doon, Senator? Siya nga po yung mastermind Sabi nga ni Ombudsman Rimulya, siya yung nasa likod nito ni Yusek Bernardo at nitong mga Diskaya. Kaya yon ang kailangan na mapiga pa ng DOJ. Pero itong ipa-file ko na kaso sa kanya na plunder, ito lapat na lapat ito sa issue. Kasi ngayon lang na pumutok itong issue na to, pero nung panahon ni Duterte, talagang grabe, di hamak na mas malalaki ang mga ninakaw nung panahon na yon. Ito nga, itong ipa-file ko, 7 billion pesos na mga proyekto ang binigay, inaward ni Duterte at ni Bongo dun sa kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. Hindi ba maliwanag yun? Yun po ang definition po ng plunder. At hindi naman po makukuha nung tatay niya at kapatid niya itong 7 bilyon na proyekto na to kung hindi dahil sa influensya nila ni Duterte. Yun po yun. So hindi na kayo bago na dati na pag dumating ngayon makasama sa ganitong klase ng anomaly ang pangalan ni Senator Bongo, Senator? Opo, dati lang kasi kontrolado nila yung social media at yung kumbaga yung buong lipunan nun parang na-hypnotize nila. Kaya kahit namamaos na ako, kakasigaw kung gaano kakurakot yung mga ito, hindi ho napapansin. Pero ngayon, na nakita mismo ng mga kababayan natin kung gaano kalala yung sitwasyon, ngayon bukas na sila dito sa aking mga aligasyon. At ito po sa akin, dokumentado Hindi ako nagpe-privilege speech lang o nag-press release na tinuturo kung sino-sino. Ito po mga kontrata ito, galing sa DPWH at COA. Oho. Kaya pagkasampa ko nito, dire-diretso po ito. Kasi kaya ako naman naitanong dahil noong mga panahong yon na mga binabanggit nyo rin na Senator Sani, parang naging concentrated kayo kay dating Pangulong Digong di ba? Hindi gaanong na-highlight ang pangalan ni Senator Bongo, Senator Sani. Actually, dalawa sila doon. Kasama sila sa plunder case na yon. Kasi di ba, siya yung sidekick ni Digong Maniniwala ba kayo na makukuha nila yung 7 billion na yon? Kung hindi dahil sa influensya nilang
magkasama, di ba? Magkadugtong bituka nila eh. So kasama yan. Marami po tayong na halukay na iba't ibang anomalya nung panahon ni Duterte. Kaso, yun na nga, nabalot ng takot kasi, di ba, dahil sa mga patayan, so pati yung iba't ibang institusyon, hindi nakakibo. Ngayon, ito na ngayon, lumalabas. So, hindi natin titigilan itong mga ito. Ilang usapin niyang nakapaloob dyan sa isasampan niyong plunder, Senator? Ano pong ibig niyo sabihin? Kasama rin po ba dyan yung frigate? Kasi naalala ko. Kasi marami di ba? Iba pa yun. Ano po yung lalaman nitong mga reklamong ihahain ninyo? Ito po, mga kontrata. Mga kalye, yung mga farm to market roads, pati flood control projects na joint venture nila with the Discayas. Kaya kita mo kung paano magsinungaling na hindi nila kakilala. Mismong si Mayor Vico Soto, ang sinasabi na ang amo nito ni Discaya ay si Bongo. Kasi tingnan mo, sumibol yan. Lumago yung kanyang negosyo by her own admission noong 2016. Maniniwala ba kayo na merong sisikat dyan na walang pahintulot ni Duterte at ni Bongo? Ganun lang ho kasimple yan eh. Hindi ito mga ordinaryong mga kontratista lang. Mga favored ito. Ito yung kanilang mga piniling mga kontratista para pagkakitaan nila. Senator Sani, nabanggit nyo na rin lang mga Diskaya. Kahapon, officially, nag-withdraw na sila na hindi na sila makikipagtulungan dito sa investigation. Anong thought mo rito, Senator? Yun na nga po. Anong kadahilanan? Kasi nung tinatanong siya tungkol sa mga kontrata niya with yung CLTG, na ito yung kumpanya nung tatay ni Bongo, ayaw nang umamin. Okay. Hindi pwede yan. Diba? So, pinoproteksyonan niya. At CLTG mismo, yan yung pangalan ni Bongo, Christopher Lawrence Tesoro Go. Diba? Tapos sasabihin niya wala daw siyang kinalaman nun. Hindi pa raw siya pinapanganak, meron na nun. Bakit may initial na niya? Pinagloloko naman tayo, wag naman ganun. ang kiniklaim ng mag-asawang Diskaya, ang naging dahilan ng kanilang pag-atras para sa application nila sa maging state witness, dahil doon sa komento na ng ICI na wala daw ni isa ang potential na maging state witness. Wala ba talagang potential itong mag-asawa na maging state witness? Alam niyo, depende nga kasi yan Pag nakita mo yung mga conditions nila, then Secretary Boying Rimulya, na kailangan isoli nyo lahat, tapos nakita nyo yung remorse, tapos walang proteksyon. Kasi itong sila Diskaya, kaya ang lakas ng loob nito nung una, sinalang sila sino? Di ba si Marcoleta yung Blue Ribbon Committee noon? Nalaman ng ang mga kababayan natin through crowdsourcing, na yung asawa pala ni Marcoleta ay independent director nung insurance company na ginagamit palagi ng mga Diskaya. Di ba magkakadugtong yung kanila? Bitukan nila dito. So, kaya ganon. Pero ngayon na iba na yung Blue Ribbon Committee, iba na yung election, kasi pinipigana sa dun sa saan ka nagsimula? Paano ka lumaki? Di ba? Hindi ka makakakuha ng ganyan mga bilyong kontrata nang wala kang koneksyon. Sino yung koneksyon mo? Di yun na nga. Lumalabas si Bongo. So somehow, makakaganda pa rin ito dahil since hindi na sila magiging state witness, hindi na sila makapamimili kung sino ang kanilang ilalaglag, kung sino kanilang papangalanan sa kanilang dito sa kanilang, di ba? Yun na nga po. At dito na, makikita natin mismo sa mga kontrata na. Ito, plunder po yan. Ang definition po ng plunder, pagka ang pamilya mo, ikaw o pamilya mo ay nagbenepisyo illegally, through illegal means, ng mahigit 50 million pesos, plunder yon. Ang pamilya, pag sinabing pamilya, first degree of consanguinity or affinity. So, asawa mo, tatay mo, kapatid mo, anak mo, yan yun. Hindi ka pwedeng sabihin mo, wala akong kinalaman dyan, siya yun.
Kung pwede yan, di na-imagine yun niya kung ganong kalaking kalokohan na yan. Mayor ka, pwede mong i-award sa kapatid mo kasi sabihin mo lang, hindi, wala akong kinalaman dyan. Di naman ako yung kapatid ko Malaking kalokohan po yun. Oo, pero Sir Sunny, hindi po ba sa tingin niyo mas may chance ngayon na talagang magtuloy-tuloy itong investigasyon? Pero kasi sa kabilang banda, maraming natanggap na po itong si Senador Bongo at 'di ba? Marami pa ring naniniwala sa kanya at yung isa nga sa mga naging dahilan diyan, maaaring naging dahilan diyan dahil marami siyang natulungan dun sa Malasakit Center. Magtutuloy-tuloy kaya ito at saka mapapaniwala natin ang publiko? Ganito po yan. Ano pa man, kahit popular yan, pero kung nagnanakaw ka, lumalabas ito, mas malaki yung ninakaw kaysa doon sa ibinigay. Tapos yung ibinigay, sa magaling yun, di ba pondo ng gobyerno rin yun? Ginamit para i-build up siya. Di ba? Nakita natin yun. Pera ba niya yung binubunot para doon sa Malasakit Center? Actually, yung Malasakit Center, Public Assistance Center yan noon. Pinangalanan lang na parang inangkin niya. Iba po, parang ginamit lang, parang i-build up siya. Noong una, plano siyang, hindi lang senador, gagawin siyang presidente. Kaya nila ginawa yan. Pero, ngayon, di na siya nakapwesto. Kamusta na ba yung Malasakit Center? Di ba wala na? Oo. Kasi, talagang binubuhusan nila ng pondo. Pero dito lumalabas na habang nagbibigay sila, mas malaki yung kinakabig. Di ba? So, yun lang po yan. Kahit na sa mga bumoto man kay Bongo, hindi ibig sabihin po noon na absuelto siya sa pagnanakaw niya. Ganun lang po kasakit ang batas. May nakikita ka bang chance man lang na kayang lusutan ito ni Senator Bongo? Pwede niyang lusutan, pero may ICC pa rin nag-aabang sa kanya. Kung ano mauna, hindi yun. Alam niyo kasi, ganito, sasabihin lang natin sa mga babae natin, hindi natin pinag-iinitan ito si Bongo, kundi hinahabol natin yung mga nagkasala sa bayan. Kung nabola kayo nito, nakita nyo lang itong parang nagtumutulong sa Malasakit Center, hindi nyo nakita yung nakikita ko. Hindi nyo na nalaman yung nalalaman ko base dito sa mga dokumentong nakalap natin. Kasama po siya doon sa extrajudicial killing. Siya ang tagabigay ng bayad doon sa bawat ulo. Yan yun. Tapos, meron din siya mga ilang pinapatay ayon kay Sergeant Las Cañas. So maraming krimen na ginawa ito. Hindi yung parang pangiti-ngiti lang dun sa media, yan naaawa tayo, akala natin mga santo. Hindi po mga santo ito mga to. Hindi ganitong lalago yung pangungurakot sa ating lipunan kung maaayos sila nung 6 na taon na nakaupo si Duterte. Meron pang Farmally. Yung sa Farmally, kasama po si Bongo dyan. Partner siya dyan. Ito yung inobliga tayong pagsuot ng face shield. 250 ang bilhin sa bawat face shield. Binenta nila nung kanilang kumpanya sa gobyerno, 127.50. Tapos inobliga yung buong Pilipinas, mga Pilipino, magsuot ng face shield. Kahit tayo lang ang bansang may ganon. Nakita nyo kung paano minamanipula. Ang daming pinagkakitaan nito mga ito. Maniwala na lang po kayo sa akin. Hindi ko naman, hindi naman ako gumagawa lang ng kwento, napapatunayan naman po natin. Nabanggit nyo rin lang yung nangyari mga patayan panahon ng Duterte administration. Kinansela na yung passport ni di ba? Ni dating PCSO GM Regina Garma. Di ba siya isa din siya sa napangalanan ni Garma na parang nagpa-finance pagdating doon sa mga extrajudicial killing, Senator? Opo. Siya nga po yung pangunahing testigo labang kay Bongo. Nakita niyo yung mga pinatay doon sa Davao Penal Colony, yung mga Chinese drug lord. Ito yung mga karibal nung kapartner ni Duterte at ni Bongo na si Michael Yang, si drug lord. So yung mga karibal sa negosyo ni Michael Yang, sila yung nagpapatay itong hanay ni Bongo. So bukod pa riyan, itong si General Barayuga, ang nagbigay ng go signal ay si Bongo, sabi ni Regina Garma. So ano po ito? Hindi siya pinag-iinitan,
kahit anong paamo niya sa media, marami po siyang ginawang krimen, lalo na nung panahon nila nila Duterte. Ganun lang po yun. Inahabol lang natin yung mga nagkasala sa ating lipunan. Ayun yung mga abangan natin na Senator Trillanes, yun nga. Yes. At yan yung talagang aabangan natin kung anong mangyayari dyan sa mga ipinaparatang din sa kanya at kung finally nga magtutuloy-tuloy maski rin yung reklamong inyong ihahain. Maraming salamat po! Maraming salamat po. Thank you. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player, 'cause